This is it. 3 araw din akong hindi nakauwi sa bahay dahil sa paghanap namin ni Stanley ng lupa at dahil nakahanap na kami at nandito kami ngayon sa conference room, inayos ni Kat ang suot at nagtungo sa harap. Good afternoon everyone. My name is Catherine, partners of the owner of White Pearl Company. Pleasure to meet y'all. Nakangiting sabi niya. This is a representation for collaboration of the two business partners. Thank you for your cooperation. So, let's start. Humarap ito sa screen at doon pa nagtuturo ang mga nakasulat. White Pearl Development, Catherine C. Teves, collaboration with Mrs. Madeline Isabel Junicio Red Dragon, and Mr. Stanley Solis. Nakangiting sabi niya, tinuro kami ni Stanley. This plan raised over $50 million for a medium-sized West Texas firm planning on developing a 400-lot subdivision with a recreational park, playground, and 30 acres of walking and horseback riding trails. Patuloy pa niya na lumingon muna siya sa mga shareholders. Executive Summary. Turo niya sa screen. White Pearl Development is an experienced construction and development firm in Texas. White Pearl is a full-service firm that owns heavy equipment and offers in-house groundbreaking, infrastructure concrete, framing, and final construction services. Inayos niyo muna ito bago tumingin ulit sa screen. White Pearl has a dedicated and experienced foreman, a valuable core of management, and an excellent reputation in the community. Ginawa namin to hindi bilang pang negosyo lamang. Ginawa namin to para makatulong sa... Tumayo ako para lumapit kay Kat at kumiti sa iba. Agad kong seryosong mukha ko bago nagsalita. White Pearl will purchase and develop 3,500 acres of land in West Texas. We will develop this land into a restricted covenant subdivision containing 400 lots. 260 of these lots will contain residential housing, and 40 lots will contain commercial buildings. White Pearl is constructing a 1-acre recreational park and playground in the subdivision and 30 acres of walking and horseback riding trails. Pero sabi ko, White Pearl is unlike any other construction or development firm in the area. We're able to control cost and production delays by keeping the majority of our work in-house. We own our heavy equipment, do all our construction, have dependable contractors. In short, we're the only company that can develop a property completely. From original groundbreaking of undeveloped properties to the sales of completed residential housing, White Pearl maintains complete control. White Pearl is owned by me. Dahil ako naman ang pinakamalaking naiambag sa aming tatlo ay ipinagkaloob sa akin ni Stanley at Kat ang White Pearl Subdivision. Tumayo si Stanley at kumiti sa lahat. Mission White Pearl Subdivision is committed to the respectful, thoughtful development of living areas. Our development provides privacy, space, amenities, and preserves the natural beauty of place and houses. White Pearl is experienced, stable, dependable, and reliable, with outstanding peoples in the forefront of our houses and many more process. Ngiting sabi niya, keys to success, sabi naman ni Kat. Extensive company experience in all phases of development processes. All phases of development are handled in-house, reducing overhead cost. Long-term, positive relationship with select subcontractors that ensure quality work that meets deadlines. Sabi ni Stanley, lumingon siya muna sa amin ni Kat at gumiti. Marketing and sales. Si Kat naman ang pumunta sa harapan at ipinagpatuloy. Marketing strategy with Pearl is focusing on the target groups of families and upper-income retired people. We will utilize local real estate papers, our successful internet marketing, and POP signage to build brand recognition. White Pearl's value-added services and outstanding customer service is a strong marketing point. Seryoso niyang usal. Positioning statement for families, retired people, or individuals who desire showcase homes, amazing views, or simply well-designed living areas. White Pearl Subdivision expectations with solid design, sound reputation, and outstanding customer service. Unlike other land developers, it controls costs and delays by completing the vast majority of all construction needs with experienced in-house staff. Pricing strategy. White Pearl purchases the property for $5,500 an acre with land development infrastructure costing $3,607 an acre. These properties are then sold for $20,000 to $80,000 an acre. Housing construction cost coverage $110 a square foot with selling prices of $160 a square foot. Huminga muna to ng malalim bago nagsalita muli. Promotion strategy.
The new subdivision will be promoted with POP signage, and active participation in the local Chamber of Commerce will build brand recognition for both White Pearl and the subdivision itself. Marketing programs White Pearl markets our comprehensive services through the local real estate magazine. We also have huge success with marketing on the internet. This is the most successful marketing program to date, attracting numerous out-of-state buyers. This is good. Napakaganda na naisip ninyong tatlo. Napakagaling. Usal ng isang investor. Thanks, Mr. Henrik. Ngiting sabi naman ni Kat. Makikipagtulungan kami sa inyo para naman matapos na ninyong inyong project. Napakalaki ng babayaran pero mukhang okay naman sa inyong tatlo. Sabi naman ni Mrs. Lau. Yeah, natulungan po talaga kami dito. Sabi naman ni Stanley. Congratulations to both of you. Sabi naman nung isa. And for you, Mrs. Dragon. Dahil ikaw ang pinakamalaking may naitulong sa dalawa mong kasama. Ikaw ang mamamahala ng subdivision. May napakaganda na subdivision na itawag mo. White Pearl Subdivision. Ngumiti ako at tumango. Thank you. The way I would like to invite you three on my 40th wedding anniversary. Here's the invitation. I will see you. Nakangiting sabi ni Mrs. Chu at ngumiti kami ni Kat at Stanley sabay kaway sa kanila. Nakahinga ako na maluwag dahil tapos na rin ang ginawa namin project. Oh my God! Oh my God! Ang galing ko! Ang galing ko, akala ko talaga makakalimutan ko yung mga pinagsabi ko kanina pero ito, oh my God, napakasaya. Sigaw at tili ni Kat dahil parang kami Stanley. At akala ko nga rin hindi payag yung iba eh. Kunot na kunot pa naman ang noo. At upo si Stanley sa upuan ng conference room. Yeah, kitang-kita ko nga kinakabahan kayo eh. Sabi ko habang nakatingin sa screen. Eh di wow, hindi kinabahan? Napailing na lang ako sa sinabi ni Kat. So ano? Kailangan naman natin maganda para sa party mamaya? Oh my God! Sulit talaga yung meeting natin. Kainan agad mamaya. Natawa na lamang ako kay Kat. Sige, uuwi na ako. Sabi ko at tumayo si Stanley. Ihatid na kita. Ayan ito. Ikaw? Oy, kayong dalawa ha? May hindi kayo sinasabi sa akin no, ha? Shut up, Kat. Sabi ko. Asus, nagkasama lang kayo na isang linggo kakahanap ng lupa. Tapos 3 araw pa magkasama kayo. Ano na? May nangyari bang kababalaghan? Pangaasar pa nito? Wala. Sabay naming sambit ni Stanley. Talaga? Kahit kiss? Wala nga. Sigaw ko at umalis. Kung ano nung nasa isip ng babaeng yon, ano ko malandi? Let's go. Nakangiting usal ni Stanley. Tumango na lang ako. 1 linggo at 3 araw, siguro naman walang nangyaring kababalaghan sa dalawang iyon. 1 linggo at 3 araw akong nawala. Para lang sa project na to at ngayon success na kami. Kailangan na lang namin ng construction worker. Pero hindi naman problema yon dahil may nahanap na rin kaming engineer na mag-aayos ng lahat. Thank you. Nakangiting sabi ko kay Stanley matapos niya akong ihatid sa bahay. You're welcome. By the way, bukas pupunta na naman tayo doon sa lupang pinatayuan natin ng White Pearl Subdivision. Yeah, I know. So, susunduin pa rin ba kita? Umiling ako at gumiti. No, pupunta ako doon. Gagamitin ko yung bagong bili kong sasakyan. Ah, okay, sige. Nahinto ang pag-uusap namin ni Stanley at biglang bumukas ang pintuan ng gate. Log, naputol pa ang pagsambit ko sa pangalan nito na lumingon ito kay Stanley. Leave. Malamig niyang sabi dito. Tumango naman si Stanley at ngumiti sa akin. See you tomorrow. Ngumiti at tumango na lamang ako sa kanya. Na makaalis si Stanley, pumasok na ako sa gate. Nilampasan ko na lamang ang masamang tingin ni Logan. Mabutit may bala ka pang umuwi. Akala ko kasi nagtana na kayong lalaki. Shut up, Logan. Pagod ako, wag ngayon. Inis kong sabi. Pagod? Saan? Saan ka napagod? Sa pagsama sa kanya sa hotel ng 1 linggong... What the? Isabel? Napalingon ako sa kanya dahil sa pinagsasabi niya. Anong... Yes, alam ko. Alam na alam kong nagsama kayong dalawa sa hotel. Pinasundan kita sa tauhan ko. Ano? Masarap pa? Shit! Tumigil ka nga dyan sa kabnuyan mo. Mali yung nakita mo, okay? Anong mali? Eh nakita ka na mismo, nagde-deny ka pa? Sigaw niya dahil sa inis. Agad ko siyang nilapitan at malakas sa sinampal. Pak! Eh ano naman ngayon kung nagsasama kami sa isang hotel? Ano naman ngayon sa'yo? Bakit? Hindi ba kayo nagsama ng babaeng yon? Sigaw ko. No! Talaga lang ha?
Ay bakit no isang gabi pumunta ako dito wala kayo ng babaeng yon? Saan kayo nagpunta? Sigaw ko. What? Ewan ko sa'yo. Love. Napalingon ako sa pintuan. Nandoon ang long-time girlfriend niya si Vivian. Oh, uuwi ka na pala. Akala ko hindi ka na umuwi. Hindi ka na nga sana umuwi para solong-solo ko na si Logan. May ngiti sa labi niya. Hindi ka na nga sana umuwi. Ngumiti pa ako sa kanya. Naligo agad ako at nagbihis. Kinuha ko na nga ang bag at ang invitation. Where are you going? Galit na naman niyang sigaw. None of your business, sabi ko. Madeline, sigaw niya. What? Ines ko na nga rin sigaw. Kailan mo ha? Sa may lakad nga ako sigaw ko. Are you two dating? Hindi makapaniwalang sabi niya at natawa na lamang ako at napapailing. Ano ba namang buhay? Ano bang pakialam niya? Ano bang pakialam mo ha? Hindi ba siya naman ang gusto mo noon pa? Ang sa akin? Kaya ngayon pwede na kayo magbalikan kung gusto ninyo. Wala akong pakialam. Sigaw ko. Kasal tayo Isabel. Huwag ka makikipag-date sa lalaking yun. Kung hindi, magsisisi ka. Sigaw niya. Kasal? Yan ba? Di ba gusto mo makipag-divorce sa akin noon pa? Di sana noon pa man nakipag-divorce na ako. But don't worry. Aasikasuhin ko naman kaagad yan. Umalis ako sa harap niya. Na makita kong umiti ang babae ay umiti rin ako. Good luck ha? Thanks. Asikasuhin mo na yung divorce papers para naman makawala na siya sa'yo at masaya na kami. Yeah, sure. Gagawin ko. Sabi ko at agad nang umalis. Vivian's point of view. Shit! Nagulat na lang ako ng bigla. Sinipa ni Logan ang glass table kaya nabasag ito. Shit! Sigaw niya. Love! Mahina ako pang sambit at akmang nalapit sa kanya bago bigla siyang bumangon. Don't you dare. Umalis ka na dito. Leave me alone. But love, live yan. Live. Love, okay, I'm sorry. Hindi ko sinasadya yun. Agad ako lumapit sa kanya, tinaplos ang pisngi niya. I am sorry, hindi ko na uulitin. Di ba sabi ko huwag ka makialam sa ayaw namin? Ines niyang sabi. Kung ano-anong pinagsasabi mo Ines pa niyang sabi sa akin. Napayoko ako. Okay, I'm sorry. Let's go. May pupuntahan pa tayo, di ba? Baka biglang umatras yung business partners mo kung hindi ka dadala sa 40th anniversary nila. Tumango siya at agad nang umalis. Pshh! Talagang napapaamo ko pa rin siya. Ramdam ko na talagang magkakabalikan na kami. Matutuloy na talaga yung divorce papers ng babaeng iyon. Mapapasakin ka ulit, Logan. Mababawi na kita. Isabel's POV. Oh my God, girl, ang ganda mo. Tili na naman ni Kat na makalabas ako sa dressing room. Bagay talaga sa yung dress na pinahiram ko Actually, sa ibang bansa ko pa yung nabili. Hindi ko naman kasi maisuot kasi nga, sobrang sexy. Nakangiting sabi pa niya. Yeah, sexy nga. Thanks. Ano ka ba? Welcome. Let's go na. Inihintay na si Stanley sa labas. Gawin naman nating driver. Natatawang sambit niya. Hi girls. Wow, ang ganda mo ngayon, Isabella. Nakangiting sad ni Stanley na makita niyang itsura ko. Paano ko? Kat. Haba nakanguso. Ikaw rin ang cute mo. Cute lang? Hindi sexy? Bagay sa iyong damit. Sabi lamang nito at lumingon na sa akin. Okay. Napapailing na lang ako at ang lakad papunta sa kotse ni Stanley na makasakay kami agad nagtungo sa venue. The invitation, ma'am? Agad kong ipinakita ang invitation na binigay sa amin ni Mrs. Chu. Good evening. Thank you to each and every one of you for being here with us today. We are pleased to be able to welcome those of you that have been with us for years now, as well as those of you who are new to this anniversary of Miss and Mrs. Katie 40th anniversary. Sabi ng MC. Ilang sandali pa lumabas na sila Mr. and Mrs. Chu. May katandaan na rin nga ang dalawa pero baka sa mukha nitong pagka-in-love. On this special day where we have completed 40 years of our marriage, it's somewhat awkward to pour out my feelings in front of everyone. Words cannot adequately convey how lucky I feel to have you in my life as my husband. It seems like a matter of yesterday when I first met you in the university, and I never knew that friendship bond was destined to be forever. Napatay naman ng iba dahil sa naging kilig. 40 years ago, when you were delivering your wedding speech to me, you were drenched in sweat, out of nervousness. Today, things are opposite. Today, you are relaxed and I am drenched. I felt like a princess on that day and today as well,
because you are the person who has been pampering me with all your love and care. It's an extremely special feeling to come across someone who can accept you for who you are. You love me unconditionally. The cuteness that melted me during those days still makes me fall more in love with you. It's unbelievable that so many years have rolled by and you are still as adorable as always. Ang sweet nila, si Kat. We have been sharing so many precious moments, have so many memories together, living each and every moment at our wonderful marriage. You have been pampering me with so many gifts and surprises, but you and your love has been the best gift of my life. The best thing about you is that today you are the same I was in love with yesterday. In these 40 years of our journey, a deep sense of joy and contentment always flowed through my heart and veins, making me happy inside and out. Napaiyak na lamang si Mrs. Chu at natatawang inihampas ang balikat ni Mr. Chu. We have faced many difficulties together to reach when we are today. I am proud to say that we are more like best friends as husband and wife. All these 40 years you have been an amazing father to our kids. Not only parents but your kids are extremely proud of you. Whether it is about my job or about raising our kids, you have encouraged me a lot. This magic red carpet of 40 years has been the best pair of my life. I love you more than yesterday, and it will continue to grow more and more with every passing day. At last, I cannot thank you enough for being my backbone and for all the special efforts you put in to keep me happy. Thank you for being my best friend, my love, strength, my cheerleader, and my guide. You made me look at the glass as half full rather than half empty. Thanks for wiping all of my fears and tears. I love you to the moon and back, and probably more than anybody could love someone. With you I become better, and with you I feel complete. Thank you for choosing me as your partner. I thank God for giving me the best husband. You're truly a blessing from God. Happy anniversary, honey. Naiiyak na sabi ni Mrs. Chu. Oh, ang sweet, nakakaiyak. Sigaw ni Katel, parang magtingin na nakarinig. Napatawa na lamang ako ng mahina. Pero nahinto rin ang pagtawa ko na mag-umpisa ang musik papunta sa harapan na Mr. and Mrs. Chu at sumayaw. Pero nabaling ang tingin ko dahil nakita ko ring hila-hila na babaeng si Vivian at Logan. Ang pakikipagsayaw at sa kanya. Okay. Agad nga nagsimula ang tugtog. Nakita ko ang outfit ni Vivian. Red dress din ito pero hindi sexy. Mas sexy pa nga yung akin eh. Bakit ka pa ba nagkukumpara? You feel this feeling I have inside. You're a hopeless romantic, is what they say. Pwede ba kitang isayaw? Magandang binibini? Napangiti ako dahil sa sinabi ni Stanley. Agad na kinuha ko ang kamay nito. Nakita ko naman si Kat na may kasayaw din. Falling in and out of love is just like a play. Napailing akong sumama na kay Stanley at sayo na rin kaming dalawa agad na hinawakan ni Stanley ang bewang ko. Kaya nagulat ako pero nabawi din yon dahil ngumiti siya. Memorizing each line. I still don't know what to say. Okay lang yon, sabi nito. Sira ka talaga. Oh look, ang ganda ng damit niya. At bagay talaga sa kanya ang sexy niya. Napalingon ako at nagsalita kami. Tinitingnan nila kaya nahiya akong ibinaba ang tingin. Ang ganda mo raw kasi, bulong pa ni Stanley. Don't know what to do whenever you are near. Matagal na. Sabi ko naman natawa naman siya. Don't know what to say, my heart is floating in tears. Ang sweet nila, no? Magjowa kaya sila? Baka mag-asawa na ngayon, tingnan mo nga. Ang sweet nila nagtatawanan pa. Oo nga, no? O, diba? Si Miss Red Dragon yon? Sino naman ang kasamang babae ni Mr. Red Dragon? Ngayon ko lang nakita yung girl. I don't know pero pakiramdam ko, baliw ang babaeng yan. Tignan mo naman kung makakapit kay Mr. Red Dragon, parang ayaw na nitong pakawalan. What a possessive woman. Hindi bagay sa kanya. When you pass by, I could fly every minute, every second of the day. Napalingon ako sa pesa ni Logan at ang long-time girlfriend niya. Tumatawa si Vivian habang si Logan naman, masamang nakatingin lang sa akin. Hindi kay Stanley siya nakatingin. Pero napalingon din ito sa akin kaya iniwas ko agad ang tingin. I dream of you in the most special way. You're beside me all the time. Alam mo, kanina ko pa napapansin yung asawa mo. Para niya nang kakainin ng buhay. Sabi niya at tatawa naman ako. Huwag kang tumawa. Mas lalong sumama yung mukha niya. Napailing na lamang ako dahil sa sinabi niya at lumapit ako sa tenga niya at bumulong.
I have loved you, and I always will. Call it crazy, but I know someday you'll feel this feeling I have for you inside. I'm a hopeless romantic. I know I am. Ihanda mo na lang yung sarili mo, baka mapuruhan ka dahil sa pang-aasar mo sa kanya. Na, okay lang yon. Makikita din natin dyan kung talagang mahal ka nga niya talaga. Memorize all the lines, but here I am struggling for words. I still don't know what to say. Talaga lang ha? Nakangiting sabi ko. Pag napatunayan ko yon, date tayo, ano, game ka? Sira ka talaga? Ano, sige na, game ka? Ikaw bahala. Agad siyang ngumitit, mas lalong hinigpitan ng hawak sa bewang ko. Nagulat ako nang bigla niya akong paikutin at hinigpitan ng hawak ng bewang ko. What to say, don't know what to do whenever you are near. Oh my God, tingnan mo sila, ang sweet nila. Oo nga, nakakilig. Tili ng iba kahit nabaling ang atensyon sa amin. See? Tingnan nyo, mukhang magpo-propose yung lalaki. Sigaw na isang babae. Don't know what to say, my heart is floating in tears. When you pass by, I could fly. Every minute, every second of the day. Natawa na lang ako nang biglang lumayo sa akin si Stanley at lumuhod. Tumingin siya sa akin at kinindatan ako. Kitang-kita kong tinanggal niya ang sintas ng sapatos niya at ibinalik ito sa pagkakaayos. I dream of you in the most special way. Nang umangat ang tigan niya sa akin para sana manghingi ng tulong sa akin para ipatayo siya, kaso bigla siyang tumilapon. You're beside me all the time. Ay, ala, ano nangyari? Tili ng mga babae. Don't you dare shit touch my wife. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Logan. Stanley! Sigaw ko at mabilis na lapitan si Stanley at inalalayan nito makatayo. Ayos ka lang? Nag-aalala kong sabi. See? Sabi ko sa'yo diba makipag-date ka na... Vlog. Ano ba, Logan? Sigaw ko kay Logan dahil sinapak na naman niya ito. You! Shit! Huwag mong hahawakan ng asawa ko. Sigaw niya at binugbog na naman ito at may umawat ng mga bodyguards. Kaso hindi talaga tumigil si Logan. Ano ba? Tumigil ka nga? Sigaw ko sa kanya. Tumigil naman ito at masama akong tinignan. Agad niya ako nilapitan at hinila palabas ng venue. Hila-hila niya ako hanggang sa makarating kami sa kotse niya. Pumasok ka. Sigaw niya. Ayoko nga. Sigaw ko pero dahil malakas siya na ipasok niya ako sa kotse nang walang kahirap-hirap. Ano ba, Logan? Naghahanap ka ng gulo eh. Sinira mo na yung party? Sigaw ko. I don't care. Sabi nito sabay paharurot ng kotse niya. Isan mo ba ako dadalhin? You'll see. Masama pa rin ang tingin niya sa akin. Inis akong tumingin sa bintana at hindi na lang siya pinansin hanggang sa makarating kami sa isang hindi pamilyar na bahay. Santo, aray, ano ba nangihila eh? Sigaw ko. Napakatigas ng ulo mo? Oh, bakit may ulo bang hindi matigas? Pilosopo ko pang sabi. Shit! Inis niyang sigaw habang hila ko hanggang makarating kami sa loob at malakas niyang isinara ang pintuan. Kaninong baha? Natigil ako dahil bigla niya akong hilain sa isa pang pintuan at doon itinulak. Ah, ano ba? Sigaw ko. Buti na lamang at may kama sa likuran, kundi ay baka sa sahig na lamang talaga ako nakahiga. Tatayo na sana ako kaso bigla na lang siyang pumaibabo sa akin at kinandungan ako. Kung hindi kita madala sa santong sigawan, pues, dadalhin kita sa santong paspasan. Napaawang ang labi ko, dahilan para rin makapasok ang dila nito sa loob ng bibig ko. At hindi na nga niya napigilan pa ang sarili niya.